My first question, Congressman Colmenares, is this the first time coming to Hong Kong po, and why did you decide to come? Well, actually, hindi ito first time ko. No? Maraming beses na ako napunta kasi nung estudyante pa ako, miyembro kami ng Asian Students Association. Kaya palagi ako dito. Matagal na yung nangyari yon. Pero ngayon, invited ako ng ating community dito sa Hong Kong, ang mga OFW natin, yung migrante at makabayan Hong Kong. At a-attend din ako sa celebration, sa Langay celebration ng ating mga kababayan sa Mountain Province na nagse-celebrate ngayong bukas ng kanilang anniversary. So, it's basically an invitation ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong para ma-share ko ang mga updates doon sa Pilipinas, ang aking mga ipinaglaban regarding OFW at ma-share din nila ang mga issues nila sa akin at bilang mambabatas ay I can do something, no, may magawa ako doon sa Pilipinas when I get back. You know, I was researching about yung platform niyo po, Yes. SSS, and there are 3 types basically. The first one was about salary and pension po. Tapos security jobs. I believe the last one is your land reform. Are those still correct in terms of... Yes, well, actually, tatlo sila. Ang plataforma ko, para lang madaling maalala ng tao, ay coined SSS. Pero ang una, sapat na sahod at pensyon. Ibig sabihin, kailangan ang ating manggagawa, sapat yung sahod nila disente, no? Hindi yung katulad ngayon na napakababa. No? At may pensyon. Yung pensyon, tatlo yun. Ano? But anyway, I will discuss that later. Yung pangalawa ay seguridad sa trabaho. Ang pinakamalaking problema sa Pilipinas ngayon ay yung contractualization na hindi ka na regular, hindi ka permanente, kaya after 6 months, pwede kang tanggalin ng employer mo. About 60% na ngayon ng ating mga manggagawa sa Pilipinas ay contractual. That's really very dangerous, no? At kasi sisirain niyang union, tapos walang benepisyo ang ating mga manggagawa, at hindi sila magkakaroon ng seguridad na may trabaho ako until mag-retire ako. Ngayon, pwede kang tanggalin anytime. So, dapat mag-file ng batas na magbabawal sa contractualisasyon, no? At yung pangatlo, yung sagot sa kahirapan, yun yung overall program, no, na either one, yung sa land reform para sa ating magsasaka, no, at industrialisasyon, meaning to say yung pagbigay ng empleyo sa pamamagitan ng pagdami ng mga factories doon sa Pilipinas, no, at gobyerno dapat ang nangunguna para mapatupad yung industrialization. At iba pang mga sagot sa kahirapan ng mga plataforma, at katulad na halimbawa ng pagkaroon ng budget para sa mamamayan, sa social services, sa edukasyon, sa ospital, no, sa health, at iba pa. So basically, yun yung naglalaman ng aking plataforma na tinawag naming SSS para magagap ng taong bayan kung ano ang aking pinaglaban sa mahabang panahon at anong ipaglaban ko pa rin kung sakaling palaring makaupo ako sa Senado. Congressman, I ask questions on my Facebook among my friends. Yeah. Because what kind of questions would you ask an aspiring senator like yourself? And one of them is an employment rate. So it remains high in the Philippines, and it's part of your platform then. Yes. How would you mitigate these concerns for both those living in the Philippines and those overseas? Yes. Well, actually, ang aking plataforma sa employment is mainly centered on industrialization. Ang tingin, I think ako lang ang senatorial candidate at ang dadala nito. Ang ibig sabihin ng industrialization, buo suporta at kapital, no, ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. Ang problema sa Pilipinas, bakit wala tayong trabaho doon, ay dahil hindi natin pinoproduce ang ating kailangan. Pinoproduce natin ang kailangan ng ibang bansa. Asukal, kopra, abakan, nyog, kung ano man kailangan nila. Paano yung kailangan natin? Sinong gagawa ng camera? Sinong gagawa ng microphone? Sinong gagawa ng aircon, ng electric fan? Ang sabi ng mayayamang bansa, don't worry, kami nagagawa nun. Lugi tayo dyan. Lugi tayo dyan. Kaya sa akin, ang simpleng description ko sa industrialization, tayo mismong gagawa ng pangangailangan natin. It's interesting because one of the other questions I was going to ask you was about the rice.
Philippines used to be #1 down in terms of rice importer or exporter. Yeah. Exporter, and these days it's not the case po. Which is what industrialization would do. Dapat buo suporta ang gobyerno sa agrikultura at hindi lang yon. Dapat mechanization. Hindi yung tutulong-tulong ka lang sa abono, tutulong-tulong ka lang konti. Kundi, i-mechanize mo. Ang gobyerno dapat magbigay ng kapital at suporta para ma-mechanize niya at tumaas ang income ng ating magsasaka. So basically, kung i-encapsulize mong employment, it is this. Nagpo-produce tayo ng asukal, binibenta sa ibang bansa, gagawin nilang tsokolate. Ibenta sa atin mas mahal. Ang industrialization is this. Gumawa tayo ng factory, parang asukal natin, gagawin natin tsokolate. At tayo magbenta sa labas. Kung gawin natin yan ng gobyerno at magkakaroon ng libo-libong factory sa buong Pilipinas. May steel industry, may manufacturing industry, merong mechanized agriculture. At pag nandyan na yan ang magpo-provide ng empleyo. Ngayon, ang strategy ng gobyerno is yung export nga ng mga raw materials at pag-export ng labor, katulad nitong ginagawa sa ating OFWs. Kasi walang trabaho sa Pilipinas. Dapat hindi ganun yung orientasyon ng ekonomiya. Dapat ang ekonomiya natin, gumagawa tayo ng maraming paggawaan para we produce our own electric fan. Sabi ko palagi, I dream, akala natin yung electric fan tayo gumawa. Hindi, yung makina niya galing Taiwan or Thailand or wherever. Hindi tayo gumawa nun. Pako nga lang, di natin magawa eh. Nung may import tayo, pako lang eh, kasi we don't have a steel industry. I dream of the day when we can produce our own electric fan. At tingin ko, the moment na tayo nang gumagawa ng sarili nating electric fan, ng sarili nating mikropono, camera, and who knows, someday, aircon, refrigerator, kotse. Just like Malaysia and Thailand and Korea. How do you improve? You mentioned about land reform in terms of the agriculture. A lot of, and you're going to, the migrant workers, bukas, and they come from the countryside. How should one reform their agriculture in the Philippines? Ang una mo nang dapat alam ng gobyerno, pag hindi tayo mag-land reform, hindi tayo unlad. Tunay na land reform. Lahat ng bansang umunlad, nag-land reform. US, Canada, China, Japan, ang pinakauli South Korea. So, ganun, tama yon. Pangalawa, dapat ang land reform ay libreng pamamahagi ng lupa sa lahat ng magsasaka. Hindi kami sang-ayon sa current na CARP, itong CARP law nila, kasi dami niyang loopholes na maraming nakakaligtas na mga landlords. At pangalawa, pinapabayaran niya sa magsasaka ang lupa. At kung pabayaran mo sa magsasaka ang lupa, goodbye land reform yan. Isang anak niya lang ma-hospital niyan, hindi na makabayad ng amortisasyon yan. Isang bagyo ang sisira sa palay niya, wala na siyang pambayad yan. Just like many other countries, ang lupa, libreng ipamamahagi sa magsasaka, gobyerno dapat ang nagbabayad ng lupa. Katulad ng ibang bansa, including South Korea recently. So sa akin, yan ang solusyon sa agricultural problems natin. Siyempre, buo suporta sa agrikultura, hindi lang tulong sa abono, kundi pati irrigation fee, for example, libre yan, hindi katulad ngayon na may bayad yan. At siyempre, yung mechanization, importante yun. Dapat maglagay ang gobyerno ng maraming traktora, maraming thresher, mechanized dapat ang ating agriculture para makakompete tayo sa malalaking bansa. Yan ang solusyon para makaahon ng ating 70% ng populasyon na magsasaka, makaahon sa kahirapan at magkaroon ng mas magandang income para naman sila maging contributory factor sa paglago ng ekonomiya. What do you think makes you relatable to the common voters sa Pilipinas and here sa Hong Kong? Well, kung dito sa Hong Kong, ang laban ng OFW, matagal na naming laban yan. Hindi pa ako congressman, ako human rights lawyer pa lang. Marami na kaming mga kaso o mga legal issues na tinulungan hinggil sa karapatan ng ating OFW. Kasama doon siyempre yung kay Flor Contemplacion pa noon. Nung naging congressman ako, yung OFWs, lahat ng issues na dala-dala ng Migrante Party List sa amin, nilaban namin sa Kongreso. May bill ako, 1 billion pesos dapat ang legal assistance fund. Bakit sila bagong bayani? They contribute $26 billion, trillion peso. Pero sa legal assistance, walang pera. Maraming nabibitay, walang abogado. 1 billion pesos ang bill ko dyan. Pangalawa, laglag bala. Bubuksan yung balikbayan box.
Tawagin mong bagong bayani yung OFW, tapos tratuhin mong smuggler, tapos tratuhin mong gun runner na parang kriminal. I mean, pinaimbestigahan namin yan at doon talaga napaatras ang gobyerno, ang customs, no? Dahil sa laban ng mamamayan sa labas, no, kasama yung migrante, at sa laban namin sa loob. So, sa akin, ang solusyon, for example, na dala-dala ko sa Senado, ay para sa empleyo, para sa trabaho. At tingin ko malaking bagay sa OFWs natin na dapat magkaroon ng trabaho sa Pilipinas na may dissenting sweldo, ha. Kasi ang hirap ng buhay sa labas. Alam mo kung may trabaho lang sa Pilipinas, sa isang opisina, sa isang pagawaan, na ang sweldo ay 30,000 isang buwan, 35,000, 40,000, hindi naman sila alis eh. Mas maganda doon yung buhay kasi kasama mong pamilya mo. Yan siguro ang isang bagay na may pangako ko sa ating mga OFWs at lahat ng manggagawa at magsasaka sa Pilipinas. Na pinaglaban ko ang karaniwang tao sa 3 termino ko sa Kongreso. Dahil ako ay karaniwang tao, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako galing sa malaking pangalang angkan. Hindi naman ako artista, hindi ako artistahin. Karaniwan lang talaga ako at siguro panahon na para magkaroon naman ng senador na galing sa karaniwang tao at may track record na ipinaglaban ang karaniwang tao. So siguro yun ang masabi ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas at dito sa abroad, lalo na dito sa Hong Kong, na kapareho lang tayo at pwede nating igiit sa Kongreso, katulad ng paggiit ko sa ibang mga laban, igiit sa Senado ang interes ng karaniwang tao, including yung ating kababayan ng mga OFWs. We're going to wrap up the interview, Yes. Congressman Colmenares. Anything else that you wish to elaborate that I did not ask you, that you want to tell more a little bit, maybe a minute or two? Yeah, well, ang sabi daw nila ako, fighter ng bayan ako sa Kongreso. Sa totoo lang, hindi naman ako palaway. Very, naman ako, reasonable magdala ng issue, no? Kaya lang siguro tinawag akong fighter ng bayan sa Kongreso. Kasi pag may nag-abusong government official, o kaya may mayamang malaking kumpanya na overcharging sa kuryente, overcharging sa text, o overcharging sa tubig, ako naman hindi kita atrasan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, pag nag-abuso ka, pag inapi mo ang taong bayan, pag nangurakot ka, hindi naman kita tatantanan. Kaya lang siguro nagkaroon ako ng ganong accolade kong baka na fighter ng bayan. So, sa akin, nagkaroon na ng fighter ng bayan sa Kongreso. Siguro naman, panahon na para magkaroon na rin ng fighter ng bayan doon sa Senado.